Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Eliza Kimberly O. Cabual na handang magbigay ng kaalaman at magbahagi ng makabuluhang impormasyon sa inyong lahat. Sa araw na ito, ako ay lubos na nagpapasalamat na maging bahagi ng espesyal na araw na ito, na kung saan tayo ay nagtipon-tipon upang pag-usapan at magbigay ng impormasyon tungkol sa makulay na mundo ng dulaang Pilipino. Ang mundo ay isang teatro. Ayon ito kay Shakespeare. Sa aking mga tagapanood, tagapakinig at nagsubaybay, akin munang hiramin ng kaunti ang inyong oras at ating pag-usapan ang tungkol sa makulay na mundo ng dulaang Pilipino. Ang dulaang Pilipino ay galing sa salitang Griego na ayon sa diksyonaryo na ang ibig sabihin ay pampanitikang komposisyong nagkukwento sa pamamagitan ng wika at galaw ng mga aktor. Isa rin itong sining na kung saan ipinapakita ang mga pangyayari at mga karakter sa pamamagitan ng tagpo, mga linya sa dialogo at iba pang elemento sa isang entablado o iba't ibang medyo, tulad na lamang ng radyo, telebisyon o di kaya'y pelikula. Ito ay isang paraan upang magpahayag ng mga kwento, ideya at damdamin na ang tangi lamang layunin ay magbigay ng aliw at kasiyahan sa mga manunood. Sa loob ng mga sandaling ito ay ating isa-isahin kung bakit nga ba makulay ang mundo ng dulaang Pilipino. Kaya tayo ay maglalakbay sa kasaysayan, kahalagahan at hinaharap ng dulaang ating pinagmamalaki. Una, ating unawain ang kahalagahan ng dula sa ating lipunan. Ang dula ay hindi lamang isang anyo ng sining, ito rin ay isang salamin ng ating kultura at lipunan. Sa bawat pagtatanghal, tayo ay inaanyayahan na magmasid sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa pag-ibig, pakikibaka, hanggang sa mga isyu ng ating panahon. Sa bawat entablado, ang mga aktor at manunulat ay nagbibigay buhay sa mga kwento na nagpapakita ng kagandahan at kabuluhan ng ating kultura. Ang dula ay naging tulay upang maipakita ang iba't ibang pananaw at karanasan ng mga Pilipino, mula sa mga epiko at kwentong bayan hanggang sa mga makabagong kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa kabaling dako, ang tunay na drama ayon kay Sebastian ay nagmula noong nakarang taon sa pangungkop ng mga Amerikano. Idinagdag ni Clemson na ang drama ay binubuo ng tanghalan, iba't ibang kasuotan, skripto, o kung sa Ingles ito ay characterization at internal content. Dagdag pa niya na ang dulaang Filipino ay nagbibigay buhay sa mga Pilipino. Bakit? Dahil ito ay naglalarawan sa tunay na Pilipinong dula na ang pangarap ng ating bansa. Ipinapakita ang mga katutubong kultura, paniniwala at tradisyon na ipakita ang paghihirap at pagpupugunyagi sa buhay ng mga katutubong Pilipino. Ang panulaang Filipino ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pag-unawa sa ating kultura. Ang ating mga katutubo ay likas na maligin sa mga awit, sayaw at tula na siyang pinag-ugatan ng mga unang anyo ng tula. Kaya sila ay mayaman sa epikong bayan na kalamitay isinalasay sa pamamagitan ng pag-awit. Hinggil sa inyong kaalaman, ang mga awit, sayaw at ritual ay karaniwang ginaganap para sa pagdiriwang ng binyag, ligawan, kasalan at kamatayan. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, ay mayroon ng iilang dulang anyo ang mga katutubong Pilipino na kung saan sa panahon ng mga katutubong dula ay mayroon na tayong karilyo at dalot. Sa panahon ng mga Kastila ay mayroon ng moro-moro, sinakulo. At sa panahon ng Amerikano ay mayroon ng sarsuela, dulang pangtanghalan na kung saan may iba't ibang tema at dulang musikal. Sa panahon naman ng Hapon ay bumagsak ang dulaang seryoso at tinangkilik ng mga pelikula na kung saan mayroong legitimate na binubuo ng kumbensyon, illegitimate na kilala sa tawag na stage shows. Lagi nating tatandaan na ang dulaang Filipino ay kasintanda na ng ating bansa. Kaya hindi matatawag na isang dula kung wala itong script.
dahil ito ang nagbibigay ng kaluluwa sa isang dula na siyang pinaghahandaan at talagang pinag-iisipan. Kaya, mayroon itong mga sangkap na kung saan mayroon itong simula, gitna, at wakas na pinag-uugutan ng mga tauhan, tagpuan, sulyap na suliranin, saglit na kasiglaan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at ang pinakahuli ay ang katapusan. Nang dahil dito, ating malaman kung sino-sino ang mga tauhan, saang lugar ginaganap ang isang dulaan, kung anong mga suliranin at kung paano ito nalulutas ng pangunahing tauhan ang suliranin na kanilang tinaharap. Kung ito ba ay nagtatapos sa isang masaya o di kaya kalungkutan o isang digmaan. Kaya sa paglipas ng panahon, ang dula ay patuloy na nagbabago at nag-aadapt na sumasalamin sa mga pagbabagong nangyayari sa ating lipunan. Mayroong dulang pang-telebisyon na kung saan ito ay ang mga ina, kapatid, anak, ang probinsyano, and my husband's lover. Dula ang pangtanghalan, bidasari, walang sugat, indrapora, paglipas ng dilim, dulang panradyo, Der Kathy, Der Jaspin, Filipiniana, at dangal ng pangalan. Full house sa mga dula tulad ng mga ama, mga anak ni Nick Joaquin, ang huling El Bimbo ni Dingdong Novinario at kundiman party ni Floyd Kentos. Tibag, ito ay pagsasadula na paghahanap ng cross na pinagkunan kay Cristolina Reina Elena at Prinsipe Constantino. Ginaganap tuwing Mayo sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Rizal. Isang dulang naglarawan ng buong buhay hanggang sumaling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang usapan ay ang patula, panunulyan, paniprosesyong ginaganap tuwing Dispiras ng Pasko. Ito ay paghahanap ng bahay na matutuluyan ng mahal na Berhen sa pagsilang kay Hesukristo. Muro-muro, komedya na kung saan paglalaban ng mga Muslim at mga Pilipinong Kristiyano. May magaganda at makukulay na kasuotan. Ang usapang dito ay patula at karaniwang totoong mataas ang tanong na nagsasalita. Laging may tagadikta sa mag-usap sapagkat hindi totoong na isa sa ulo ang mga gumaganap. Sarsuela, ito ay dulang musikal o isang melodramang mayroong yugto na ang paksa ay tungkol sa pag-ibig, panibugho, paghihiganti, pagkasuklam at iba pa. Mga sidhing damdamin. Halimbawa na lamang dito ay ang dulang trahedya hiblang ni Abono Rene o Villanueva. Kaya ating kilalanin ang mga akda o likod ng mga taong sa isang makabuluhang dula na si Rene o Villanueva na kasalukuyang Creative Director ng Philippine Children's Television Foundation Incorporation at Managing Director ng filmmaker na pabilang sa Carlos Palanca Memorial Awards Hall of Fame noong 1999 na nanalo ng pamansang pantimpalak, literatura gaya ng Cultural Center of the Philippines Playwriting Contest, CCP Literacy Grants at Palahiyang Aurelio Tolentino Drama Competition na ang tangi lamang layunin ay ipabatid sa atin ng may buhay ay may hangganan, kaya hanggat maaga ay dapat natin gawin kung ano man ang ating dapat na gawin at ating dapat itatama ng mga mali. Kaya may mga mandudula at mga dulaang Pilipino. Kaya ating kilalanin ang mga akda o likod ng mga taong nasa likod ng isang makabuluhang dula na si Rene o Villanueva na kasalukuyang Creative Director ng Philippine Children's Television Foundation Incorporation at Managing Director ng filmmaker na kung saan napabilang sa Carlos Palanca Memorial Awards Hall of Fame noong 1979. Nanalo ng mga pambansang pantimpalak tulad na lamang ng literatura gaya ng Cultural Center of the Philippines Playwriting Contest, CCP Literary Grants at Palihang Aurelio Tolentino Drama Competition na ang tangi lamang layunin ay ipabatid sa atin ng may buhay ay may hangganan, kaya hanggat maaga ay dapat nating gawin kung ano man ang ating dapat na gawa at dapat nating itama kung ano ang mga maling nagawa. Kaya
May mga mandudula at mga dulang Pilipino, tulad na lamang ni Severino Reyes, na kilala sa tawag na Don Binoy at gumagamit ng sagisag na Lola Basyang sa kanyang mga kwento sa liwayway. Siya ay tinaguri ang ama ng dulaang Filipino. Ang kauna-unahang dulang sinulat niya ay ang RIP, sinundan ito ng walang sugat na kung saan ito ay isang sarsuela tungkol sa kalupitan ng mga Kastila. Makabayan ang dulang ito at ang hangarin ay ang pagbabagong sosyal. Ipinapalagay na ito na kanyang obra maestra. Mga dulang sinulat ni Severino Reyes, ang Kalupi, RIP. Tumiligsa ito sa muro-muro at siyang naging dahilan ng paghina nito. Sinasabing binato ang kanyang bahay ng mga taong nagmamahal sa muro-moro. Leg Brahma Fatal, ipinakilala nito ang kawalang katarungan ng pagkalitis kay Jose Rizal. Los Martires de la Patria, itinanghal bilang pasalubong sa mga bagong uwing pensyonadong Pilipino sa Amerika. Filipinas para los Filipinos. Tungkol ito sa masamang inugali ng ilang Amerikano noong kapapasok pa lamang nila sa Pilipinas at pagtuliksa sa pagtutol ng mga mangkapangyarihang na makasal sa isang Pilipino sa isang Amerikana. Ang puso ng isang Pilipina na kung saan ito ay tungkol sa dulang batay sa muling pagpahintulot ng mga Amerikano na magagamit na muli ang watawat ng Pilipinas. Bagong Fausto, dulang tumutukoy sa maraming sakit na panlipunan sa Pilipinas. Alma Filipinas, inilarawan ang dulang ito ang paglalaban ng kasakiman at kagandahang loob. Tatlong babae, naglalarawan ng tatlong uri ng babaeng Pilipina, ang babaeng makaluma, moderna at ang babae sa kinabukasan. Tatlong bituin, nagpakilalang hindi lahat ng balarina ay masama. Mga pusong dakila, nagpapaalalang mapanganib ang materialismo. Filitia o pag-aasawa ni San Pedro, luyang nanunuyo sa pantismo. Opera Italiana, nanunuya sa mga Pilipinong mahilig sa anumang bagay sa layuan. San Lazaro, ito ay tumiligsa sa mga papagkunwari at paimbabaw kung makisama. Aurelio Tolentino, ang dulang isinulat niya ay ang makabayan at may diwang mapanghimaksik kaya't ilang ulit siyang nabinanggo. Siya ang pumulot ng salitang dula mula sa Bisaya at pinagkukunan naman ng salitang dulaan na kasing kahulugan ng Quiacho. Mga dulang sinusulat ni Aurelio Tolentino. Una, Luhang Tagalog. Ito ay obra maestra ni Tolentino. Kahapon, ngayon at bukas, tumiligsa sa pamalaang Amerikano na naging dahilan ng pagkakabilanggo ni Tolentino. Bagong Kristo, may paksang panlipunan. Ang Makati, sarswelang iisang yugto. La Rosa, isa ring sarswelang iisahing yugto. Manunood kayo, binubuo ng mga awit at mga pangyayaring pinag-uugnay sa tatlong yugto. Sumpaan, sarswelang tatatluhing yugto. Filipinas at Espanya, dadalawahing yugtong dulang makabayan. Rizal y los Dioses, isang operang Tagalog na puno ng mga pamansang sagisag at sinukuan. Politika ang paksa nito na kung saan tatatluhing yugto. May mga basahing obra maestra si Tolentino. Ito ay ang Kahapon, Ngayon at Bukas, ang maalagang tauhan ng dulaang Kahapon, Ngayon at Bukas, Inang Bayan, o ito ay Filipinas, Haring Bata, Haring Insek, Taga-Ilog, Katagalugan, Dilat na Bulag, Espanya, Asal Hayop, Mapagilong Tagalog, Dalumhalay, isa pang Mapaglilong Tagalog, Bagong Sibol, ito ay Amerika, Matanglawin, Sakit at Mapagsamantalang Gobyerno ng Kastila sa Pilipinas. At si Juan Cruz Balmaceda ay ang pinakabatang mandudula sa panahon ng mga Amerikano. Tinalo niya sa balagtasan sina Iniego Regalado at Benigno Ramos sa paksang Kahapon, Ngayon at Bukas. Ang panig ng kanyang ipinagtanggol ay bukas. Malimit siyang maanyayang maigbigay papuri or pagpatong ng korona sa reyna sa mga pistahan. Nanungkulan bilang patnugot ng sulian ng wikang pambansa, at meron namang mga dulang sinulat ni Julian Cruz Balmaceda. Una,
Sugat ng Puso, ito ay kauna-unahang dulat sinulat niya sa gulang ng 14 na taon. Ang Piso ni Anita, ito ay nagtamo ng unang gantimpala sa Bureau of Post. Ito ay drama musikal na may 3 yugto at ang paksa ay ang pagtitipid. Budhi ng manggagawa, nagsasaad dito ang filosofiya niya tungkol sa sosyalismo. Tala sa kabundukan, isang drama musikal na may 3 yugto. General Gregorio del Pilar, na kung saan isang dulang may 3 yugtong pangkasaysayan tungkol sa pagkamatay na magiting na general sa Pasong Tiran. Kayamanang Lumilipad, isang operang may 3 yugto. Dugo ng Aking Ama, Kaway na Lihim, Ang Bagong Kusinero, Musikang Tagpi-Tagpi, Sangkulwantang Abaka, Anak sa Ligaw, Sino Ba Kayo? Tulisang Pulpol, Ang Palabas ni Suwan. Meron naman si Patricio Mariano, na kung saan itinuturing siyang isa sa pinakamahusay na mandudulang Tagalog. Ang mga paksa ng kanyang mga dula ay punong-puno ng simbolismo at maromansa ang kanyang estilo. Nakasulat siya ng mga 16 dula na kung saan naglilingkod sa Senado, ngunit hindi naging dahilan ito upang talikuran niya ang pagsusulat. Mga dulang sinulat ni Patricio Mariano, naging manunulat siya ng mga sarsuela at nagsasali ng mga akdang pampanitikan. Ang kanyang unang dula ay ang Sampaguita, na itinanghal sa Teatro Zorella noong 1901. Ang Silanganan sa Teatro Rizal noong 1904 at ang Paggakak sa Manila Grand Opera House noong 1914. Ang pinakapopular niya sa sarsuela ay ang Anak ng Dagat, na itinanghal sa Teatro Zorella noong 1921, ay tungkol sa isang batang babae na iniligtas ng isang mangingisda at ang kanyang asawa. Ang Lakambini naman ay tunturing ng mga kritiko ng kanyang obra maestra. Lakambini, may mga nagpapalagay na ito ang kanyang obra maestra. Dula ay mayroong 3 yugto. Isang trahedyang batay sa unang pagsapit ng mga Kastila sa Manila. Pangalawa, Ang Anak ng Dagat, na kung saan ipinalalagay ng ilang namumuna na maipapantay sa obra maestra niyang Lakambini. Ako'y Iyo at Ang Luhat Dugo, Silanganin, Si Mayumo, Buhay Dapo, Ang Tulisan, Ang Dalawang Pag-ibig, Ang Unang Binhi, Ang Paggagak si Patricio Mariano, na kung saan ang kasiningan ng kanyang mga dula ay ang Minita o Iskasa, na kung saan bawat sumulat ng ukol sa panitikang Pilipino noong panahon ng kaunlaran ay ang dula at sarsuela, na kung saan hindi nakakaligtaang banggitin ang paghihimagsik na nagbibigay ng isang diwa sa mga katha noon. Talagang namang mayaman ang tradisyon na kung saan malakas na umiiral sa ranggo ng kasulatan. Noon kaya't walang halos na dulang mababasang hindi sinangkapan ng himagsikan. Masasabing ang dula ay ang diwang ng pag-ibig ng bayan, dahil ang hangad lamang nito ay ang makita tayong malaya. At kung napag-iinitan ng ploma ng mga manunulat ay ang ranggo ng isang Kastila, lalo na ang mga praile, ito ay dahilan sa bagong paglasap ng kalayaang nakabatikos sa mga ranggo nito. Ang isa pang dahilan ay ang kahigpitan ng pamalaang ating kinagisnan, na kung saan dahilan ng ating kahigpitan ay ang pamalaan noong panahon ng Amerikano, na kung saan ito ay pagsinsura ng mga katanungan at napapatunayan itong pagkakapiit sa bilangguan ng ilang manunulat, dahil kabilang na dito si Juan Abad, dahilan sa kanyang tinakilang ginto, at si Aurelio Tolentino, ang kahapon, ngayon, at bukas. Sa kasalukuyan, naging malawak at nagbabago ang paksa ng ating panitikan. Bakit? Dahil ito ay nakadepende kung anong isyong kinaharap ng ating bansa, kung anong trend o napapanahong kalakaran nararanasan ng mga tao sa pang-araw-araw na ating buhay at ating ginagalawan. Sa kasalukuyan, naging malawak at nagbabago ang paksa ng panitikan.
Nakadepende ito kung anong isyong kinaharap ng bansa, kung anong trend o napapanahong kalakarang nararanasan ng bawat mamamayan na nanirahan sa lipunan sa pang-araw-araw na kanilang buhay. Malaking agwat ng mayaman sa mahirap at maging ang usaping ito ay mababasa natin at ating manalaman. Lumalabas ang dalawang uri ng panitikan sa kasalukuyang panahon na kung saan ito ay ang pangkomersyal at pampanitikan. At ang pangalawa ay pangkomersyal na sumusulat ng panitikan. Ito ay pinanimbag at pinagbibili sa isang publiko, na kung saan meron ding pampanitikan na sumusulat ng isang panitikan. Ito ay ang huling El Bimbo ni Dingdong ni Bernario. Isang itong dula na nagpapakita ng mga kwento ng kabataan, pagkakaibigan at mga pangarap na nasira ng panahon. Rock of Ages ni Liza Magtuto, isang musikal na nagtatampok sa musika ng Asia-heads at naglalaman ng mga kwento ng mga taong nanirahan sa isang lugar na ang madalas na paksain nito o binabaha. Mula sa Buwan ni Pat Valeria, isang dula na nagpapakita ng pag-ibig, pag-asa at pagkakaibigan sa gitna ng digmaan. At ang Pagbabago o Himala, isang musical ni Ricky Lee at Vincent De Jesus. Isa itong adapsyon ng sikat na pelikula ni Esmael Bernal na tumatalakay sa mga himala at pananampalataya sa isang maliit na bayan. Changing Partners ni Vincent De Jesus, na kung saan ang dulang ito ay tungkol sa naglalakbay sa iba't ibang kwento ng pag-ibig at relasyon, kung saan ang mga karakter ay ang ginagampanan ng iba't ibang aktor. Depende ito kung sino ang aktual na karelasyon nila sa isa't isa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga kilalang dula na kinikilala sa kasalukuyan. May iba na rin na umiiral at patuloy na gumayabong at gumagawa ng ingay sa teatro o sa ating lipunan. Kita natin na ang paglalakbay ng dula mula sa tradisyonal hanggang sa experimental, ngunit hindi lamang sa mga teatro ito nagaganap ang makulay na mundo ng dula. Maaari ito sa isang komunidad, paaralan at iba't ibang plataforma o programa na kung saan ang dula ay patuloy na nagiging bahagi ng ating buhay. Ang pagbibigay ng espasyo para sa mga lokal na produksyon at pagpapalaganap ng kaalaman sa sining, na kung saan ang dula ay napakahalaga. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagpapanatili sa ating buhay, ang tradisyon na ating kinagisnan at ang pagsasalin-salin ng kwento at pagpapalaga sa ating kultura. Sa hinaharap, nakikita natin na ang pagpapatuloy at pagyabong, pag-unlad at pagbabago ng dulaang Filipino. Sa hinaharap, nakikita natin na ang pagpatuloy ng pagyabong at pag-unlad, pagbabago ng dulaang Filipino sa tulong ng teknolohiya at makabagong pamaraan. Ang dula ay patuloy na magiging isang instrumento ng pagbabago at pag-unlad sa ating lipunan. Kaya sa isang dula ay kinakailangan talaga ng script na kung saan ito ay nagbibigay kaluluwa sa isang dulang ginagampanan. Kaya sa aking pagtatapos, hinihikayat ko kayong patuloy na suportahan at ating tangkilikin ang dulaang Filipino. Dahil dito natin napapahalagahan, napapahayag ng identidad at kultura na kung saan ito ay nagbibigay ng buhay sa ating mga kwento, tradisyon, karanasan ng bawat Pilipino, na kung saan nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili nating kultura. Nagpapahayag ng mga isyo na kung saan ang dula ay nagpapakita ng mga hamon sa lipunan, tulad na lamang ng kahirapan, katiwalian,
at karapatang pantao. Ito'y nagbibigay daan sa masusing pagtatalakay at pagtuon sa mga suliranin sa pamamagitan ng sa hinaharap. Nakikita natin ang patuloy na pag-unlad at pagbabago ng dulaang Pilipino. At dahil ito sa tulong ng mga teknolohiya at makabagong pamamaraan. Ang dula ay patuloy na nagyayabong at nagiging instrumento sa pagbabago, pagyayabong, pag-unlad sa ating lipunan. Sa aking pagtatapos, hinikayat ko kayong lahat na patuloy nating suportaan at tangkilikin ang dulaang Pilipino. Dahil dito natin napapahalagahan, napapahayag ang ating identidad at kultura. Ang dulaang Filipino ay nagbibigay buhay sa mga kwento, tradisyon at karanasan ng mga Pilipino na kung saan nagpapalakas sa ating pagkakilanlan at pagpapalaga sa sarili nating kultura. Nagpapahayag ito ng mga isyo. Ipinapakita ng dula ang mga hamon at isyo sa lipunan na ating kinagisnan, tulad ng ating kahirapan, katiwalian at kaparapatang pantao. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang masusing nating matatalakay at pagtugon sa mga suliranin sa pamamagitan ng sining. Kabilang na dito ang ating edukasyon, na kung saan ang dula ay nagbibigay hindi lamang ng aliw kundi pati na rin ng kaalaman. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga kwento at pangyayari, kabilang na dito ang edukasyon. Ang mga dula ay nagbibigay hindi lamang ng aliw kundi pati na rin ng kaalaman. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga kwento at pangyayari, magiging mas malinaw at mas personal ang pag-unawa ng mga manonood sa mga konsepto at aral. Pagpapahalaga sa wika, ang pagsasalin ay nagiging daan ng mga Filipino na kung saan ang mga dula mula sa iba't ibang wika at kultura nagpapalakas sa paggamit at pagpapahalaga, na kung saan sa sarili nating wika ito ay nagpapalakas ng ating sariling sining. Ang dula ay isa sa mga pinakamahalagang anyo ng sining sa Pilipinas. Bakit? Dahil ito'y nagbibigay inspirasyon at pagkakataon sa mga manunulat, aktor, direktor, at iba pang manggagawa ng sining na ipapahayag o ipinapahayag ang kanilang mga talento at likha. Sa kabubuan, ang dulaang Filipino ay hindi lamang isang anyo ng isang sining, kundi isang malaking mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sa paglalarawan, nagbibigay ito ng kahulugan at nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng kultura at kamalayan. Ipagmamalaki natin ang yaman ng ating kultura at tradisyon. Dahil sa pamamagitan nito, ito ay nagbibigay halaga sa sining na ating nagbibigyan ng karangalan sa ating bansa. Dahil dito, ating inilarawan ang mga damdamin at pananaw ng mga tao sa partikular na bahagi ng kasaysayan, na kung saan ating bayan, at dito natin makikita ang karamihan na ang itatanghal ay hango sa totoong buhay. Kaya sa aking pagtatapos, nawa lahat kayo ay merong natutunan, kaalaman tungkol sa makulay na mundo ng dulaang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Binibining Alay sa Kimberly O. Cabual, ang inyong tagapagsalita ngayong araw na ito.